Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, panibagong balita. Pag-usapan natin itong pagpunta ni former President Duterte sa China na may mga maraming speculation na nainsulto raw itong si Presidente Bongbong Marcos sa ginawa ni former President Duterte. At ito namang si Professor Clarita Carlos kinampihan itong si former President Duterte na hindi ganun, hindi ininsulto ni former President Duterte itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam niyo na yan ang mga naratibo ng mga anti-Duterte at anti-Marcos, no? Naratibo nila na pag-awayin itong dalawa, si PBBM at itong si FPRRD, no? So inexplain ito ni Professor Clarita Carlos kung ano yung posibleng rason bakit pumunta itong si former President Duterte sa China. Okay? Yan, kabuong storya na yan, ipapakita ko yung isang interview ni Professor Clarita Carlos. Inexplain niya lahat ang kanyang interpretation sa pagpunta ni Duterte sa China. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Donmar TV 123 go. Thank you. And also, guys, subscribe, follow Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga mahalagang balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. Donmar TV 123 go. Okay, naka-follow and subscribe na lahat. By the way, guys, sa mga audience ko dyan sa Dumaguete City, you can visit Overdose Dumaguete. Malapit yan sa Philtrust Bank na Silliman Avenue. Yan, lagi akong bumibili ng kape dyan. Ayan, ito. Kape ito ng Overdose Dumaguete. Okay, visit nyo lang. Try it. Recommended ko yan talaga. Yung Overdose coffee nila. Okay. So, ipapakita ko itong video sa inyo. Interview ito ni Professor Clarita Carlos. Okay? Na mag-explain na ipinagtanggol niya ang pagpunta ni former President Duterte sa China. Okay? Let's play the video. So ako ganun ang basa ko, and I think that is really the case, no? Yung pagbisita po ni Tatay Digong, former President Rodrigo Roa Duterte sa China, ay umani ng iba't ibang reaksyon po, Prof. May mga nagsasabi na hindi kaya nabastos ang incumbent President Bongbong Marcos na nagkusa ang dating presidente na bumisita doon sa presidente naman ng China. Ano po yung pananaw nyo dito, Prof? Hindi naman siguro, kasi sinabi naman ni President Bongbong na alam niyang pupunta siya doon. At mukhang nagpaalam ata si President Duterte kay President Bongbong na magpunta siya doon. Okay, so klarong-klaro yan ha, galing sa bibig ni Professor Clarita Carlos, former National Security Advisor ni PBBM, na nagpaalam itong si former President Duterte na pumunta sa China. Okay? At alam kong usap-usapan yan at may nakuhang impormasyon itong si Prof. Carlos na talagang alam ni PBBM na pupunta si former President Duterte sa China. So kasi dapat natin tignan niyang, I'm sure, very intelligent naman si President Duterte, hindi niya gagawin yun to undermine the administration. Correct. Hindi niya gagawin yun. So, may concept kasi sa international law ang tawag good officers. Ang good officers, para kang gigitna ka sa dalawang nagbubungguan na actors, political actors. Yan ang ginagawa ni President Duterte. He is there as an interlocutor kasi sobrang taas ng temperatura ng nangyayari ngayon between the Philippines and China. Gusto niyang pababain. So ako ganun. So ibig sabihin,
yung pagpunta ni former President Duterte sa China, iniiwasan ni former President Duterte na lumalaki yung tension between Philippines and China. Na alam naman natin na lumalaki ang tensyon ng Pilipinas at China dahil sa pagpunta ng mga Amerika dito sa Pilipinas, yung EDCA na yan. So hindi natin alam kung ano ang mga inexplain, pinag-usapan doon sa China with former President Duterte to ease the temperature, ang tension ng sa pamagitan sa between China and the Philippines. Okay? Nabasa ko, and I think that is really the case, no? Narinig ko the other day si Senator Bongo at hindi siya nakasama dun sa visit ni Tatay Digong sa China. Pero sabi niya, ang nalalaman lang niya ay pinagbigyan niya, pinaunlakan niya yung imbitasyon ng Soledad College Foundation sa China. Na yung college na yon ay pinangalan sa nanay ni Tatay Digong, si Soledad Duterte. So, andun na siya para paunlakan yung imbitasyon at dumaan na rin sa palasyo ni Xi Jinping. Yun ang pagkakasabi ni Senator Bongo. Well, siguro sa isang banda, yun na rin ang isang mga rason kung bakit siya nagpunta doon dahil yung pangalan niya yun, pangalan ng nanay niya yung binigyan tribute Pagkilala, to the opo. mother of, pagkilala kay Opo. sa mother niya who is a political activist, no? Pero siguro, remember, minute niya yung pinakamataas na pinuno, si Xi Jinping. So that means, meron talagang na to-meet si Jinping. So siguro, dagdag na lang yung Hindi yan. nagpunta siya. Hindi yan pupunta si former president kung yun lang ang layunin niya, yung college Soledad na pinangalanan ng kanyang nanay. Bakit pa nagkita yung leaders, former president ng Pilipinas at yung leader ng China, di ba? Doon sa college ng nanay niya, he could have gone there so many times. So, wag na nga natin lagyan ng justification ng pagpunta niya doon eh. I-invoke na lang natin yung good offices. Under international law, anyone can do that, provide good officer services, which is like an interlocutor between two conflicting parties. Alright. Partner? Magandang hapon po, Prof. Kasi tama naman. Kasi Okay, so yun lang ang tanong nitong si Angelo Almonte, no? Itong reporter na ito tungkol sa pagpunta ni Tatay Digong sa China na nag-answer naman itong si Professor Clarita Carlos sa kanyang own interpretation analysis dyan. And sa atin naman, tayo magkokomento dyan. Para sa akin, yung mga nagsasabing na insulto raw si PBBM sa pagpunta ni Tatay Digong sa China, para sa akin, hindi yun, walang paging insulto ang ginawa ni former President Duterte. And mismo, sabi ni PBBM na hindi naman siya alam niyang pupunta si former President Duterte. Bakit niya alam? Nagpaalam itong si former President Duterte. Okay? At sa kabilang banda naman, kahit sino pwedeng pumunta ng China, especially if you're not part of the government already. Former President Duterte is already the ex-president of the Republic of the Philippines. Citizen siya ng Pilipinas, normal na siyang private citizen na. So, pwede lahat yan pupunta. Wala siyang tinatapakan dahil hindi naman siya kasali sa opisyal ng gobyerno. Okay? So, yun ang ating analysis. At sa analysis ni Professor Clarita Carlos doon nga sa tensyon ng Pilipinas at China, sa pagpunta ni former President Duterte with the leader of China, iyon ay nakakabawas ng tensyon. Hindi naman pupunta si PRRD doon
para lang manggulo. Pupunta yan, alam nyo na, alam nyo na ang protocol dyan. Kapag pupunta ka ng ibang bansa, dapat prim and proper ka, may good intention ka kapag pumunta ka ng ibang bansa, especially that you are facing the highest official of the country, and that's the leader of China. Okay? So, klarong-klaro yan na itong ating former President Duterte ay walang layunin para insultuhin ang ating former president, ang ating presidente ngayon na si PBBM. Okay? So, kayong mga audience ko dito, ano ang analysis nyo tungkol dito? No? Sa sinabi ni Professor Clarita Clark, ito last week pa ito binalita ng pagpunta ni PRRD doon sa China. Ngunit nagre-react tayo ngayon tungkol dito sa analysis ni Professor Clarita Carlos. Ano ang masasabi nyo? Tama ba si Professor Clarita na tumutulong lang itong si Tatay Digong to ease the tension between China and the Philippines? Comment, react, babasahin natin ng inyong mga analysis, komento at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video guys para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.